Hello mga sangkay, mga kalingap. Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay si Sangkay Lods muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Papadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa. Dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout kay Tita Minara Milyon, Tita Kong Vayots, kay Manay Tere ng San Diego, California. Sa aking mga kasamahan sa Kalingap Watchers, Kalingap Reactors, Kalingap Partners, and also sa mga grupo ng bawat love teams na sumusuporta sa akin. And syempre, sa inyo ngayon na nandito na nanonood sa akin, mega love shoutout. So ngayong araw, nito mga sangkay, mga kalingap, meron na naman tayong Chika Minute. Which is, alam ko, ito yung paborito ng karamihan ng mga nanonood kay Sangkay. Ang mga marites, pasok! So ngayong araw na ito mga Sangkay, may chika ako sa inyo. Patungkol ito dun sa live nung nakaraang araw ni Kuya Val na itinago na ngayon ni Kuya Val. Bakit kaya? Hinahanap ko kanina kasi gagawin ko sana ng reaction nga, tapos kukuha ko ng video clips. Kaso nga lang, pagtingin ko kanina, walay na, deleted na, or naka-hide na. Patungkol ito sa isang, naikwento ito ni Kuya Val sa kanyang live, na isang charity vlogger, Kalingap charity vlogger, dyan sa Daet, no, na merong di umano isang OFWs na niloko. Ang pagkakaintindi ko doon sa kwento sa live ni Kuya Val, na isang OFWs, tapos parang naging jowa niya, nitong charity vlogger sa Kalingap. The who it take kaya na charity vlogger na ito? Parang ginowa niya yung isang OFW. Di ko lang alam kung sila ay parehas single. Kasi hindi naman ito nabanggit ni Kuya Val eh. Kung itong charity vlogger ay single, or itong OFW ay single din, no? Kasi sa totoo lang, sa Kalingap, hindi na bago, no, yung mga ganito, na may mga OFWs na ginojowa. Kagaya kay Engineer Agul, di ba? Nagkaroon siya ng jowa na OFWs na kaibigan ko rin, no? Tapos meron pa dyan, isang charity vlogger din na ginowa din niya na parehas din, vlogger din na nasa Kalingap. Ay, siguro may natatandaan sila. Parehas sila nasa Daet, parehas sila may asawa, and madalas sila nagro-road trip. Todo yakap si Girlalu sa kay Boy, no, na sila nagro-road trip. So ilan lamang ito, no, and meron pa, no, na isang charity vlogger din, may asawa, tapos isang konektado din sa Kalingap, no, yung girl na may asawa din, na nagjowa din sila, na pareha sila may asawa. Kaya nga sabi ko, hindi na bago itong issue na ito dito sa Kalingap, itong ibinulgar na ito ni Kuya Val. Kaso nga lang, ang una natin, Daho Ite. Sino itong charity vlogger na ito na lalaki? Na di umano, ginowa yung, siguro follower niya muna ito. Naging follower niya muna itong OFW na babae na ito. Then, nagplano sila na bumili ng lupa sa Daet, tapos nagpagawa ng bahay, kasi parang pag uwi ng girl, magsasama sila dyan.
So, yun yung naging problema. Kasi sabi ni Kuya Val, naghanap ng iba. Itong charity vlogger na ito, yung lalaki. Naghanap ng iba, iniwanan yung babae, pinagbablock yung babae, so hindi na ma-reach out, no? Yung boy, no? Hindi na ma-reach out ng girl itong boy. Kaya humingi ng saklolo dito sa kay Kuya Val. Kaya nga sabi ni Kuya Val, aayusin niya. Kakausapin niya. Kahapon na napanood ko sa live ni Kuya Val sa kanyang pangalawang YouTube channel na parang pupuntahan niya yung lalaki at kakausapin. So, ganito yung nangyayari kalakaran dito, no, sa ng iba, hindi ko nilalahat ng ibang mga charity vloggers diyan sa Kalingap, no, na or dito sa Kalingap na pinagsasamantalahan itong mga OFWs na ito. Samantalang itong mga OFWs na ito naman, no, na naniniwala. Syempre, pag-ibig, di ba? Na fall in love din siguro itong si girl doon sa boy, kaya nagplano sila ng ganyan. Mahirap yung ganito, no? Mahirap yung ganito na mag-invest kayo ng properties na which is hindi pa kayo sigurado, wala pang assurance na talagang kayo, lalo't lalo na LDR, long distance relationship yung ganito. Kasi kahit yung mga nandito sa Pilipinas, kasi marami akong kaibigan na ganyan, no? Nagsasama sila, or nagiging magjowa sila, nag-invest sila ng properties para pagdating ng araw, pag naging sila, meron na silang handa. Tapos, hindi natutuloy. So, mahirap yung ganyan, no? Na walang pero dapat, kung sa kanila, sa mga wise, no? Sa mga wise na mga babae or lalaki, kung sino man yung nag-invest dito ng mas malaking pera, no? May agreement sila, may kasulatan sila na kung sakali man hindi matuloy, hindi tayo maging tayo, pwede nating ibenta yung property tas paghatian natin. Pero kung ganitong klase, no, na si girl ang gumastos, yung pinaghirapan niya doon sa ibang bansa, tapos ininvest niya dito, tapos bigla lang mawawala kasi syempre malamang nakapangalan sa boy yung properties na yon, yung lupa na binili sa daet, talo siya, no? Talo, nagiging kawawa. Dapat dito, no, sa mga OFWs na ito, maging maingat. Kasi walang pinagkaiba ito dito sa mga charity vloggers, no, na mga binibigyan ng mga sponsors, no, tapos pagdating ng araw, mumura-murahin yung mga, pag nag-away, mumura-murahin nitong charity vlogger si itong sponsor, pangit, no? Parang nangyari sa kay Malu de los Santos, no? So, kawawa. So, dapat sa mga OFWs maging maingat kayo sa pagbibitaw ng pera ninyo, no? Maging wise na. Ngayong panahon na ito, napaka-importante na talaga na maging wise ang isang tao, na maging mautak, no? Maging pag-isipang mabuti yung mga hakbang na gagawin, lalo't lalo na kung pera ang bibitawan, no? Dito din naman sa charity vlogger na ito, sana, no, makonsensya ka din. Yung ginawa mo sa OFWs na ito, tandaan mo na grabe yung hirap, no, na pinagdaanan niya na maging OFWs, tapos yung paghihirap niya sa ibang bansa, ganun-ganun lamang ang gagawin mo, no. Masakit yun, no? Sobrang sakit nun kasi nag-invest ka ng pagmamahal, nag-invest ka ng pera, ng properties para doon sa lalaki, para sa inyo. Tapos, ang gagawin lamang nitong lalaki na ito, maghahanap ng iba. Kasi sabi ni Kuya Val, parang nakahanap ng mas sexy at mas maganda. Malamang gawain na talaga dito, no? Ng tao na ito ang manloko. Kasi hindi niya magagawa yan kung hindi siya sanay sa panloloko, no? Or di kaya, may mga tao din, no, na nagsasawa, minsan puro away, lalo't lalo na yung LDR ang relationship, no. Minsan nandiyan yung mga babae na nandoon selos, nag-iisip ng kung ano. Kasi kagaya doon sa naikwento ko sa inyo, no, na naging blind item ko din na pareha yung lalaki may asawa, tapos yung babae na konektado din sa Kalingap may asawa.
Tapos itong asawa ni Boy, no, nag-reach out sa akin na nandoon yung point na gusto niyang magpakamatay, no, dahil nga doon sa sakit, no, na kanyang naramdaman na siya legal, kasal sila, may isa silang anak. Tapos ganun ang ginagawa ng kanyang asawa, siya nagpapakahirap sa ibang bansa. Tapos ganun ang ginagawa ng kanyang asawa. Sobrang sakit sa kanya. Kaya nga inadvisean ko na wag mong sayangin ang buhay mo kung dahil lamang sa isang tao, dahil sa isang lalaki, no. Oo, nasaktan ka, pero may karapatan ka. Legal wife ka kasi. Pero tapos na, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Parang wala na rin si Boy at saka yung girl, no. Baka nagkabalikan sila. Yun yung sana nagkabalikan, no. Pero itong blind item na ito na isiniwalat ni Kuya Val na sana maging maayos, no. Maayos ni Kuya Val kasi nandyan si Kuya Val, pumasok na si Kuya Val, nakialam na kasi humingi ng saklolo itong babae na sana makonsensya yung lalaki, no. Ibigay kung ano yung investment, kung ano yung ibinigay ng babae sa kanya, ibigay niya, makonsensya na lang siya. Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lounge, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng madumang kinaroroon. Paalam na mga sangkay mga kalingap, paalam.